Announcement lang po mga katakip silim. Kung gusto nyo po magbahagi ng inyong kwentong kababalaghan, pwede po kayo mag-email sa pntstories6@gmail.com. Ipa-flash ko na lang po sa screen yung pinakang email para mas maintindihan po ninyo. Kami na pong bahalang mag-ayos ng inyong kwento. Simulan na natin. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joseph. Hindi ko na alam kung anong oras yon. Madilim ang langit. Parang bumuka ang impyerno sa taas. Umiiyak ang hangin. Ang tubig, wala nang awa. Pumapasok na sa baga ko habang pilit akong lumulutang gamit ang isang piraso ng yero. Ang mga sigaw sa paligid, isa-isa nang nananahimik. Hanggang ako na lang ang natira. Akala ko, katapusan ko na. Hanggang sa may nakita kong anino sa gitna ng ulan. Akala ko, halusinasyon lang. Guni-guni ng utak na gutom at pagod. Pero hindi. Lumapit siya. Una kong napansin, ang kanyang buhok. Mahaba, itim na basang-basa at nakasabit sa mukha niya. Ang balat niya, kulay abo. Ang mata ay kulay pula. Ang kuko naman, tutulis at mahaba. Dahan-dahan siyang lumusong sa baha na parang hindi tinatablan ng alon. Aswang. Bulong ko kahit wala akong boses. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagsalita. Pero hindi rin siya umatake. Tumalon siya sa tubig, diretso sa akin. At bago pa ako tuluyang malunod, naramdaman kong may mga kamay na humihila sa akin pa itaas. Nang buksan ko ang mata ko, nasa tuktok na ako ng isang punong nyog. Oo, punong nyog. Walang lubid, walang tulong. Parang dinala lang ako doon ng hangin o ng demonyo. Pero hindi siya demonyo. Nandun siya sa kabilang dulo ng sanga. Nakaupo, nakatingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Dapat matakot ako. Dapat tumalon ako. Pero may kakaiba sa mga mata niya. Galit, oo. Lalim, oo. Pero sa ilalim ng lahat ng yun, lungkot. Parang nawala na rin siya. Parang may naalala siya sa akin. Hindi siya nagsalita, ni hindi siya kumilos. Ilang minuto kaming nagkatitigan sa ulan. Tapos, bigla siyang tumalon, nawala sa dilim. Buhay ako. Walang nakakaalam kung paano. Walang makapaniwala. Sabi nila, milagro. Pero alam ko ang totoo. Hindi Diyos ang nagligtas sa akin. Hindi tao. Isa siyang nilalang na kinakatakutan sa mga alamat ng baryo namin. Pero nung gabing yon, siya ang naging pag-asa ko. Ako si Liza. Hindi ko talaga plano doon magtago. Pero noong tumaas ang baha, wala na akong mapuntahan. Nag-iisa lang akong natira sa bahay namin. Wala na ang tatay ko't nanay. Parehong inanod sa unang bugso ng tubig. Lumusong ako sa putikan, humapit sa mga pader na halos masira na. Hanggang nakita ko ang isang lumang simbahan sa dulo ng kalye. Sira na ang gate. Nasira na rin ang mga bintana. Pero may ilaw sa loob. Dilaw, malamlam, parang kandila. Sa gitna ng dilim, kahit anino lang ng liwanag, pag-asa na. Pagpasok ko, malamig. Mas malamig kaysa sa ulan sa labas. Wala akong naririnig kundi ang tulo ng tubig mula sa bubong. May mga bangkay sa likod ng altar, nakabalot sa plastik.
Alam kong ginawang pansamantalang morgue ang simbahan. Tumayo ako sa harap na altar. Doon ko siya nakita. Isang paring matanda, nakasuot pa ng lumang abito. Nakaupo siya sa gitna ng mga bangkay, parang nagbabantay. Akala ko, tao siya. Hanggang tumingin siya sa akin at napansin kong walang anino ang katawan niya. Wala ring marka sa sahig ang kanyang mga paa, kahit basang-basa ang paligid. "Halika anak, mainit dito," bulong niya. Gusto kong tumakbo, pero parang may humihila sa akin. Lumingon ako sa pinto. Nakasara na. Hindi ko maalala kung kailan nagsara. "Bakit po kayo nandito?" tanong ko. "Matagal na akong nandito. Kaming lahat matagal nang naghihintay." Paglingon ko sa paligid, napansin kong isa-isa nang bumabangon ang mga bangkay. Hindi nila ako sinasaktan, pero lahat sila nakatitig sa akin. Parang gusto nilang may sumama sa kanila. Muli akong tumingin sa pare. "Hindi ka para dito, pero darating din ang panahon mo," sabi niya. Pagdilat ko, nasa labas na ako ng simbahan. Wala na ang ilaw. Wala na ang pare. Wala na ang mga bangkay. Sa ulat kinabukasan, sabi ng mga rescuer, matagal na daw abandonado yung simbahan na yon. Sira na, walang misa, walang tao. Pero alam ko kung anong nakita ko. At tuwing dumadaan ako roon, may nakikita pa rin akong kandilang nakasindi sa altar. Kahit walang kuryente, kahit walang tao. Ako si Missy. Volunteer nurse ako noon sa Tacloban. Ilang araw matapos manalasa si Yolanda, sobrang gulo. Baha, gutom, iyakan, bangkay kahit saan. Tents na puno ng sugatan at nawala ng tirahan. Lahat kami halos hindi na nakakatulog. Isang umaga, may sundalong sumigaw, "May sanggol sa bubong!" Lahat kami napatigil. Tumakbo kami doon sa tuktok ng isang natumbang bahay. May sanggol nga. Buhay. Ubad. Malinis. Walang gasgas. Walang putik. Kahit pabaha sa paligid at umuulan buong gabi. Paanong napunta roon? Walang makasagot. Dinala namin siya sa tent. Binigyan ng gatas. Niyakap ng isa sa mga ina na nawala ng anak. Tahimik lang ang bata. Hindi umiiyak. Hindi ngumingiti. Basta't tahimik lang. Pero nakatingin palagi. "Anong ipapangalan natin sa kanya?" tanong ng isa. "Miracle," sagot ko. Kasi milagro siyang buhay. Pero habang lumilipas ang mga araw, may mga kakaibang nangyayari sa evacuation center. Una, nawala ang isa sa mga bata sa tent. Bigla na lang nawala habang natutulog ang ina. Akala namin kinidnap. Sunod, isang matandang babae ang natagpo ang patay. Nakanganga, parang may hinigop palabas sa kanya. Sabi ng isang matandang aita na lumikas din, "May dalang sumpa ang sanggol na yan. Hindi yan tao." Matagal ng kwento yan. Mga nilalang na nagpapanggap na bata. Mga nilalang ng dilim na dumarating kapag puno ng kamatayan ang paligid. Binaliwala namin dahil sinong maniniwala sa ganun, di ba? Hanggang isang gabi, ako ang naka-assign magbantay sa nursery tent. Tulog na ang lahat.
pati si Miracle. Pero maya-maya, nagising ako sa tunog ng mahihinang halakhak. Bata, tumatawa pero walang ibang bata roon kundi siya. Pagbukas ko ng ilaw, nakatayo na siya. Imposible. Ilang araw pa lang siya at yung mga mata niya, hindi na mata ng sanggol. Purong itim lang at walang puti. Napaatras ako. Hindi ako makagalaw. Nakatitig lang siya tapos nagsalita siya. Gusto mo rin ba ng milagro, Ate Missy? Boses niya na hindi na sa sanggol, parang boses ng isang matandang lalaki. Hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos. Nawalan ako ng malay. Nang magising ako, wala na ang sanggol. Sabi ng mga tao baka raw may kumuha pero walang bakas, walang ingay at walang umaamin. Pero okay na rin yun kesa maranasan ko ulit yung nangyari sa akin na yun. Ako si Adrian. Nawalan ako ng pamilya sa bagyong Yolanda. Naiwan ako sa iskinita namin mag-isa. 3 araw matapos ang bagyo. Wala pang rescue noon. Puro baha at bangkay lang ang laman ng paligid. Isang hating gabi habang nakasilong ako sa dating palengke, may narinig akong kalabog sa kalsada. Akala ko tao. Baka survivor din. Pero nung sumilip ako, may nilalang sa dilim. Matangkad. Masyadong matangkad. Hindi siya normal. Ang mukha niya, mukha ng kabayo. Ang mga mata namumula. Nakatayo siya sa gitna ng baha. Hindi man lang nababasa. Ang mga kako niya, umahampas sa kalsada. Tunog ng sapatos pero parang bakal. Tikba lang. Akala ko alamat lang yun. Pero nandito siya sa gitna ng lungsod, sa gitna ng baha. Tumalikod ako. Nagtago sa likod ng poste. Nagdasal. Kinabahan pero lalo akong kinabahan nang may marinig akong boses sa isip ko. Tumakbo ka na kung kaya mo. Boses ng lalaki. Malalim, paulit-ulit. Tumakbo ka na kung kaya mo. Tumakbo ka na kung kaya mo. Bigla na lang nag-iba ang paligid. Parang naliligaw ako sa parehong kanto. Bumabalik ako sa parehong poste, paulit-ulit. Alam ko ang lugar namin, pero parang binabago ang daan. Sabi ng matatanda, kapag nakasalubong mo ang tikbalang, gagamitin niya ang guni-guni mo. Ililigaw ka, papaikutin ka hanggang malito ka, at tuluyan ka ng makuha. Pero may isa akong naalala. Baliktarin mo ang suot mong damit. Pinabad ko agad ang t-shirt ko. Binaliktad ko. Sinuot ko ulit. Kahit basang-basa, paglikon ko, wala na siya. Nawalan ako bigla ng malay. Hindi ko alam kung bakit. Umaga na pala. At ako? Hindi ko alam pero nasa bubong ng barangay hall na ako. Hindi ko alam kung papaano ako nakarating doon. Pero matapos naman ang pangyayaring yun, eto buhay pa rin naman ako. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Clarence. Noong araw na dumating si Yolanda, nasa rooftop kami ng aming bahay sa Tacloban. Naghihintay ng milagro habang unti-unting nilalamon ng baka ang aming paligid. Kasama ko noon ang nanay ko, 2 kapatid, at ang bunso kong si Ella. Hangin pa lang,
Parang sinasampal ka na ng demonyo. Di ko na alam kung ulan pa ba yun o luha ng langit. Pero ang pinakang hindi ko makakalimutan ay ang nakita ko sa gitna ng unos. 9:00 siguro ng umaga, nang lumambot na ang kahoy ng aming bubong at nagpasya kaming lumipat sa bahay ng kapitbahay na may second floor. Tumawid kami sa baha gamit ang mga lumulutang na plywood at kahoy. Sa gitna ng dilim at putik, napansin kong may nakatayo sa kanto. Isang babaeng nakaputi. "Nanay, sino yun?" Tanong ko habang kinakabahan. "Ano bang sinasabi mo? Walang tao dyan." Pero malinaw sa mata ko. Nakatayo siya sa baha. Hanggang baywang ang tubig. Pero ang puting damit niya, malinis. Para bang hindi man lang nabasa ng ulan o tinangay ng hangin. Nakatalikod siya sa amin. Pero ang buhok niyang mahaba, basang-basa at sumasayaw sa hangin. Palingon siya. Wala siyang muka. Walang mata, ilong, o bibig. Isang makinis na balat lang, parang nilikha sa bangungot. Sa bawat iglap ng kidlat, nakikita ko siyang unti-unting lumalapit. Hindi siya naglalakad, parang dinadala siya ng hangin. "Takbo!" sigaw ko, pero walang gumagalaw. Parang na-freeze ang oras. Si nanay nakatulala. Si Ella umiiyak na pero hindi makagalaw. At bago ko pa siya tuluyang marating, napapikit ako at sumigaw. Tapos nawala ang lahat. Nang magising ako, nasa loob na ako ng evacuation center. Ako lang. Wala si nanay. Wala si Ella. Wala rin ang mga kapatid ko. Sabi ng mga rescuer, natagpuan nila akong lumulutang sa isang kahoy na mesa. Nanginginig, pero buhay. Hanggang ngayon, iniisip ko kung ako lang ba ang nakakita sa babaeng walang muka. O baka siya ang sumundo sa kanila. Baka siya ang anino ng kamatayan sa gitna ng bagyo. Tuwing umuulan ng malakas, naririnig ko pa rin ang iyak ni Ella sa panaginip ko. At sa bawat kidlat, minsan, sumisilip ang puting damit mula sa dilim. Ako nga pala si Kay. Pagkatapos ng bagyo, dinala kami sa isang lumang paaralan na ginawang evacuation center. Sa bawat classroom, tig-iisang pamilya. Kami, sa room 7, ako, ang anak kong si Lino, at ang biyanan kong si Nanay Rosa. Sa unang gabi pa lang, may kakaiba na akong nararamdaman. Hindi ko alam kung gutom, pagod o takot lang. Pero parang may malamig na presensya sa loob ng kwarto, lalo na kapag palubog na ang araw. Si Lino, bigla na lang umiiyak na parang may nakikita. "Nay, ayaw ko po dito. May bata sa sulok." Bulong niya isang gabi habang niyayakap ako. "Walang bata, Lino. Baka panaginip mo lang yan." Pero nansundan ko ang titig niya. May aninong dumaan sa pader. Mabilis, parang usok. Nanindig ang balahibo ko. Kinabukasan, tinanong ko ang isang volunteer kung may namatay ba sa paaralang to. Sabi ng matatanda, dati raw itong imbaka ng bangkay. Yung mga hindi agad nakilala, lalo na sa room 6 at 7. Lalong sumikip ang dibdib ko. Tuwing gabi, may maririnig kang mga yapak sa koridor. Minsan, may batang tumatawa, pero walang bata sa labas.
Isang gabi, habang natutulog kami, biglang umiyak si Nanay Rosa. Nilapitan ko siya. Nanginginig at nanlalamig. Kay, gisingin mo si Lino. Pagharap ko sa pinagkakahigaan ni Lino, wala siya. Puro kumot lang ang natira. Sa dingding, may marka ng maliliit na kamay na tila gawa sa putik o dugo. Tumakbo ako palabas. Sumigaw. Humingi ng tulong. Nakita namin si Lino sa kabilang silid. Nasa ilalim ng mesa. Nakayuko. Umiiyak. Yung bata, nilalaro ako. Pero ayaw niya akong paalisin. Sabi niya habang takot na takot. Hindi na kami bumalik sa room 7. Sa sumunod na araw, lumipat kami sa tent kahit siksikan. Kahit mahirap, mas pinili ko yun kaysa makasama ang mga ligaw na kaluluwa.